Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Malapit na ang pagtatapos, makikipaglaban na si Lorena para maibunyag ang katotohanan sa pagpanaw ni Ino at Attorney Meredith. Malapit na nilang matuklasan na si Patricia ang may kagagawan ng lahat ng ito. Abangan natin sa Lilet Matias, Attorney at Law. Nagkasira na sina Renan at Eira dahil natuklasan na ni Lilet na may relasyon sina Sabrina at Renan. Simula pa lang ay niloloko na talaga ni Renan si Eira. May nakuhang ebidensya si Lilet na pinakita nila kay Eira. Galit na galit si Eira kay Renan. Kahit anong paliwanag ni Renan ay hindi na siya pinakikinggan pa ni Eira. Sinampal ni Eira si Renan bago siya umalis. Pero hindi naman niya tiningnan man lang si Lilet. Awang-awa si Lilet sa kapatid. Galit na galit rin si Lilet kay Renan. Alam ni Lilet na malalaman niya ang totoo kung sinasadya ba ang pagkakasagasa kay Sabrina. Ito ay dahil kay Renan. Hindi mapalagay si Lilet. Sobra siyang nag-aalala sa kapatid. Kinabukasan, gustong magpasama ni Lilet kay Kurt na magpunta sa Keystone para dalawin si Eira. Alam kasi ni Lilet na nasaktan ng sobra ang kapatid niya. Pero iba ang reaksyon ni Kurt dito. Hindi naman niya gusto na pigilan si Lilet na puntahan si Eira. Pero parang hindi pa rin panahon para magpakita si Lilet. Ang paliwanag ni Lilet ay gusto niyang damayan ng kapatid dahil sa pagkabigla sa mga natuklasan. Alam ni Lilet kung gaano nito kamahal si Renan, kaya alam niya kung gaano rin nasasaktan ngayon ang kapatid. Pero sabi ni Kurt, kung pupuntahan ni Lilet ngayon si Eira, baka pagtabuyan na naman siya nito. Baka ang iniisip nun ay masaya na si Lilet dahil tama lahat ang hinala nito. Mas makakabuti siguro na palipasin na muna nila ang pangyayari dahil baka hanggang ngayon ay hindi pa rin naniniwala sa kanya si Eira. Baka mamaya nito ay nauto na naman si Eira ni Renan. Mas lalong gustong puntahan ni Lilet si Eira. Sa mga oras na ito, sobrang bagsak ang pakiramdam ni Eira. Kailangan ni Eira ng totoong tao na dadamay sa kanya. Paano kung maunahan siya ni Renan? Baka sa halip na maniwala si Eira kay Lilet, ay ma-brainwash na naman siya ni Renan. Baka mahulog na naman si Eira sa mga matatamis na salita ni Renan at sa patibong nito kay Eira. Kapag mangyari yon, hinding-hindi na ulit makakawala pa si Eira sa mga kasinungalingan ni Renan. Magpapatuloy na ang mga kalokohan ni Renan at masamang plano nito sa kapatid. Hindi makapapayag si Lilet na mangyari pa yon. Kaya kahit pinipigilan si Lilet ni Kurt ay aalis si Lilet, pupuntahan si Eira. Pero nabalitaan ni Tinang na pupuntahan ni Lilet si Eira. Pinigilan ni Tinang si Lilet dahil baka kung anong masasakit na salita na naman ang sabihin ni Eira kay Lilet. Natatakot na si Tinang, baka mas matindi pa ang gagawin ni Eira sa kanya. Sa kabilang banda, sa Keystone, iyak ng iyak si Eira. Ikinuwento niya lahat kina Attorney Rona at Spanky ang mga natuklasan niyang kasinungalingan ni Renan. Niloloko lang pala siya ni Renan sa umpisa pa lang. Hindi alam ni Eira kung bakit ito nagawa sa kanya ni Renan o ano ang plano nito kung bakit siya pinasakay sa mga pambobola nito. Hindi matanggap ni Eira na naging utu-utu siya at naging mangmang sa pagpapaikot ni Renan sa mga palad nito. Awang-awa si Eira sa sarili dahil hindi man lang niya naramdaman ang mga kasinungalingan ni Renan. Naging sunod-sunuran siya. Naging bulag siya dahil sa sobrang pagmamahal niya sa lalaking akala niyang magiging sandigan at panibagong buhay niya matapos ng kalungkutan niya mula nang pumanaw si Mati. Hindi siya makapaniwala na naloko siya ng lalaking minahal niya. Dinamayan siya ni na Attorney Rona at Spanky. Hindi rin sila makapaniwala.
Hindi nila akalain na ang pinapakitang pagmamahal ni Renan kay Era ay isa palang huwad at pagpapanggap lamang. Hinala nila baka dahil sa mana ni Era na mula pa sa nanay nito. Kaya hinuli ni Renan ang puso ni Era. Naiinis si Spanky kay Renan. Pero nagpapasalamat siya dahil hanggat maaga pa ay natuklasan na ni Era ang ugali at sikreto ni Renan. Naisip ni Spanky na totoo pala lahat ng hinala ni Lilet. Tunay ang pagpapakita ni Lilet ng malasakit niya kay Era. Ilang beses na rin pinagsabihan ni Lilet si Era na kilalanin na muna si Renan. Kaya pala ganun na lang ang pagmamalasakit ni Lilet ay may katotohanan pala talaga ang lahat ng hinala niya. Dapat magpasalamat pa si Era kay Lilet dahil hindi natuloy ang kasal nila ni Era. Naiiyak si Era. Nagsisisi siya sa mga ginawa niya sa ate niya. Nahihiya siya dahil ilang beses niyang itinakwil at pinagpalit ang ate niya kay Renan. Si Lilet pala talaga ang nagsasabi ng totoo. Gusto niyang kausapin ang ate niya at makipagkasundo na, pero hindi pa nagpapakita si Lilet sa kanya. Sa kabilang banda, sa pagbabalik ni Lorena, handang-handa na siya na makipaglaban para sa katarungan ni Ino. Plano na niyang buksan ulit ang kaso ni Ino para sa ikatatahimik ng kalooban niya. Pero pinipigilan siya ni CRD dahil wala na silang babalikan. Wala na rin ang mga taong inaasahan nila. Lahat ng yon ay nangyari simula nang pumanaw si Ino. Lahat ng tao ay mababa ang tingin sa kanila. Mahinahon lang si Lorena, natatawa lang siya. Sinabi na hindi siya natatakot. Babalik siya dahil panahon na. Kung malalaman ng mga kaaway niya na babalik siya dahil maghihiganti siya, mag-iisip sila ng 2 beses para gumawa ng hakbang laban sa kanya. Nakatitig si Lorena ng matalim kay CRD. Samantala, nakipagkita si Patricia kay Vivian. Nakahinga ng maluwag si Patricia dahil hindi umamin si Trixie kina Lilet. Pero hindi pa rin siya panatag. Mabuti na lang rin na may problema si Renan at hindi sila mapagtutuunan ng atensyon ni Trixie. Ang atensyon ni Renan ngayon ay kung paano niya masusuyo si Era at malulusutan ang problema niya. Ang problema ni Patricia ay nagkita sina Trixie at Lorena. Alam ni Patricia na senyales na ito ng pagbabalik ni Lorena. Kilala ni Vivian si Lorena. Natanong niya kay Patricia, paano pala kung buksan ni Lorena ang kaso ni Ino? Ano naman ang gagawin ni Patricia? Napapailing na lang si Patricia. Sabi niya, kilala niya ang mga katulad ni Lorena. Kapag meron siyang gustong ipaglaban, hindi yon titigil hanggat walang makakalkal. Sinabi pa ni Vivian, yun na nga ang sinasabi niya. Paano kung lapitan ni Lorena si Lilet at kalaunan ay makumbinse ni Lorena si Lilet na makipagtulungan sa kanya? Ano na ang susunod na plano ni Patricia? Natigilan si Patricia, nag-isip ng malalim. Sa kabilang banda, hindi nga nagkakamali sina Vivian. Hindi rin nagtagal, sumulpot na si Lorena. Pinuntahan niya agad si Lilet. Isang araw, dinalaw ni Lorena si Lilet sa opisina nito. Nabigla si Lilet. Hindi niya inaasahan na makikita niyang muli si Lorena. Kahit na hindi naging maganda ang paghihiwalay nila noon, ay maayos na tinanggap ni Lilet si Lorena. Pinaunlakan niya ang pakiusap ni Lorena na mag-usap sila. Gusto nga ni Lorena na buksan muli ang kaso ni Ino. Ipinaliwanag ni Lorena na bigyan siya ng pagkakataon na linisin ang pangalan ni Ino. Alam ni Lilet na hindi magagawa ni Ino ang pagpapablank sa sarili niya, kaya sana tulungan siya ni Lilet. Sa kabilang banda, nalaman ni Lilet na umalis si Renan na walang paalam. Hindi na matutuloy ang kasal nila ni Era. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Lilet Matias, Attorney at Law. Please like this video and please subscribe to my channel. At magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.